Magandang buhay mga katiats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa walang kamatayang kwento tungkol sa Yamashita Treasures na narito sa Pilipinas. Ngayon ang ating pag-usapan ay kung bakit wala na tayong makikita ngayon ng mga original gold bars na mayroong tatak na halimbawa may tatak na Cambodia or Cambodian gold bars. May tatak na Sumatran gold bars, at Java or Japanese gold bars. Ang mga ito kasi nang maransak noong World War II, maransak sa lahat ng mga bangko at minahan sa karatig na bansa natin. Sa Cambodia, napakaraming gemstones dyan. Kaya karamihan ng gemstones ay galing sa Cambodia. Sumatra, Java, kahit na dyan sa Indonesia, Malaysia, Singapore ay nakakuha din dyan ang mga Hapon. Kaya ang lahat ng mga ito ay iniipon-ipon nila at tinunaw. At ang iba dyan ay doon mismo tinunaw sa mga lugar na nag-occupy sila. Pero lahat ng mga ito ay nadala dito sa Pilipinas. Okay, bakit nga ba dito nila napiling dalhin ang lahat ng mga gintong yan? Dahil pa yan sa lahat ng parte ng Asia. Dito na pili nila dahil dito dinala ng tadhana. Kasi dadalhin na sana ito sa Japan, ano na yan, melted. Meron silang smelting. Itong tinutunaw lahat ang gold bars ng Cambodia, ng Sumatra, ng Java, kung ano-anong mga famous gold bars na mayroong tatak na nagkikita natin na ginagamit ng mga scammers. Ang totoo niyan ay wala na talagang gold bars na may marka ng mga Cambodia, Jakarta, Sumatra, Java. Wala na yan kasi doon pa man mismo sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore ay tinunaw na doon. Doon kasi nag-station muna si itong Tiger of Malaya, si Yamashita Tomoyoki. Doon niya naka-station sa Malaya or itong tinatawag natin ngayon na Singapore. Yung mga lugar dyan. At nang dalhin dito ang mga gold bars na galing doon, ay hindi na yung gold bars na may tatak. Na may tatak na Indonesia, Singapore, ganyan. Yung malimit na makikita natin, yung mga Sumatran gold bars, wala nang ganyang tatak. Kasi smelted na, tinunaw nila muli at tinatakan ng Imperial Treasure Seal. Imperial Seal ang tinatak doon at meron ding mga serial number. Pero wala na yung marka ng mga Sumatra or Cambodian gold bars. Ito, yan. And then dito, ito, tinatakan nila. Ayan, unti-unting tinatakan nila yan. Serial number, ni-stamp lang. Yun, ito yung dowry bars ang tawag dito. Balikan natin. Ganda tingnan, no? Ayan, gold talaga yan. Dowry or Dory gold bars, ang mga Dory gold bars, yun yung mga tinunaw na mga alahas. At ganyan ang resulta niya, hindi gaanong makintab. Kasi hindi pa siya gaanong refined. Kasi tinunaw lang para magiging isang gold bar. At muli, pagdating niyan sa Japan ay tutunawin nila muli at lagyan na ng carats. I-classify na kung anong carats yung gold bars. At magigintab na. Sa panahon ng giyera ay mga Dory bars lang. Ito lang. Hindi siya 99.9 pure gold. Halo-halo yan. Sinubong ang iba dyan kasi hindi naman lahat ng carats ay pareho. Hindi lahat ng alahas ay pareho ang carats. Kaya ang lumalabas ay hindi 22 carats gold. Ang iba dyan ay mababa pa. Kaya Dory bars ang tawag. Medyo ito pa. Rough pa siya, hindi pa magintab. Kaya ito ang ating episode ngayon. Kasi napakarami na kasing ngayon. Bumabalik na naman yung scam na ipapakita sa iyo may marka na Sumatran gold bars, makintab siya, gold plated, ganyan. Pero ang totoo, wala nang mga ganyang gold bars. Kasi ayaw ng Hapon na makita ng international community na may mga gold bars na Sumatran, Cambodian, Javan
na naroon sa Japan. Kaya tinunaw talaga ito, ini-smelt nila at nilagyan nila ng serial number at silyo ng emperor. Ini-stamp lang. Ito yan, no? Ayan. So, ang mga gold bars na yan ay wala nang marka na mga Sumatran, Javan, or Singaporean. Kasi iniiwasan ng Hapon na maano sila itong malaman na nagnakaw sila sa giyera. Ini-smelt, nilagyan ng sariling serial number. Okay, so eto, meron tayong reenactment video dito about Yamashita, na kung saan ang mga gold bars na yan na nakabaon ay protektado, hindi lang protektado, secured ang pagkabaon, at hindi lang yan, ay napakaraming booby traps. At hindi lang yan, meron pang isa na hindi nababanggit natin, yung tinatawag na mga false door, false entrance, na parang sa Pyramid of Egypt na mayroong mga false entrance. At sa mga false entrance na yan ay merong nilalagay sila ng mga kunting mga giveaway lang. Kukunti lang talaga yan para sasabihin na meron talagang treasures. Pero ang totoo ay merong malaking treasures. Hindi doon sa false entrance or false chamber, kundi meron pang hidden chamber na tinatawag natin na the bunker. Meaningless. Okay, so ito ang video. Atin mo na pakinggan sandali. Kasi kung i-play natin to, sigurado hindi ko yung walls. Sinabi ko kanina, chamber. Mga maling chamber or false. At meron na namang ibang booby traps na nakalagay. Kaya ang big deposit ng Yamashita Treasures ay mukhang ayaw yata nila talaga ipakuha sa iba, kundi sila lamang sa pagbalik ng Hapon after sa giyera, kung sila ang mananalo. Golden Lily left nothing to chance. And they had a vast system of booby traps that consisted of poisonous gas, explosives, complex use of the water table. So if you don't know what you're doing, you're going to drown in your pursuit of reaching the treasures. Ito, balikan natin yung sinabi na complex use of water table. Ang water table, ginagamit nila ang water as natural water trap sa treasures. Kaya sa mga big deposit na nariyan sa malapit sa falls, ay expected yan na mayroong ginagamit sila na water trap. Kasi mayroong source of tubig o water, doon gagawa sila ng reservoir na katabi lamang ng chamber, at kapag nabundol natin yung reservoir na yon ay biglang sasambulat, sasabog ang tubig at ma-drown tayo. Malumos sa Bisaya, drowned inside the chamber kapag sasabog ang mga water traps. Ang water traps ay mas delikado pa yan kaysa bomba, kasi pag nasa loob tayo ng kuweba, hindi tayo makakalabas. Ang bomba kapag sasabog, kapag mayroong corner ang kuweba, ay pwede pa tayong makatago doon. Pero sa tubig, malulunod tayo, malumos. Hindi makahinga, hindi makalabas ng kuweba. Kaya napakadelikado. But the maps that were drawn highlighted where all those traps were. If you didn't have a map and you went into one of these treasure vaults, it's very likely that you wouldn't come out alive. Ayan. Ito naman ang mga mapa ng Hapon na sinasabi na walang topographical reference. Yung hindi talaga siya yung tunay na itsura ng topography, ng topografiya. Hindi siya yung actual na hugis ng lugar. Ay parang, kaya makita natin ay parang mga drawing ng mga bata lamang ang Japanese map. Kasi tayo'y binigyan nila ng problema, at kung hindi tayo ang may-ari niyan, hindi talaga natin makuha. Pero meron silang mga iniwan na mga markers. Yun na yun. Yung dapat nating pag-aralan ng mabuti ang mga markers at mga kahulugan nito.
ito kasi alam ng mga engineers. Engineer ito ni Yamashita, hindi ito engineer ng Amerikano. Mismong mga Hapon ito na mga inhinyero, sinasabi nga na merong engineering brigade ang Yamashita Treasures. Ang mga engineering brigade na yan yung mga nagsisimento, nagkongkreto, at naglagay ng mga itong mga bomba or electrical sa bomba, mga decoys, at kung ano-ano pa na magagawa ng mga engineer para i-secure ang mga bomba, ang mga treasures, dahil sa mga bomba na yan. Ngayon, mayroong napakadilim na balak si Yamashita. A very sinister plan. Kasi ayaw niya na marami ang makakaalam. Kasi ang daming engineer sa loob ng tunnel. Alam ng mga engineer kung paano i-defuse ang bomba. Alam nila kung saan nakalagay. Kaya ang ginawa ni Yamashita ay napakasama. Siya mismo yung nagpasabog ng bukana ng entrance ng tunnel. Ito yan. Ito na yan, no? Grabe ito. Ano to? Bomba ito sa mina eh. Kaya para mas walang makakaalam talaga kung saan nakalagay yan ang last treasure vault ng Emperor, ay si Yamashita na mismo ang nagpasabog at wala na siyang katabi dyan. Walang nakakaalam, siya lang talaga. Kaya itong pagkahuli kay Yamashita, pag surrender niya, ay alam nyo ba na tinorture ito ng mga Amerikano? Bago mamatay, tinorture muna ito para kumanta. Kasi alam ng mga Amerikano na meron siyang ibinaon na panghuling treasure site ng Emperor. Kaya ayon sa mga kwentong barbero man o itong totoong kwento, ay ginamit daw ito ng Amerika para punduhan ang tinatawag ngayon natin na FBI. Ang FBI yan ang tinatawag na Black Eagle Trust Fund. At ang ginastos dyan para mabuo ang ahensya na yan ng Amerika, ang Black Eagle Trust Fund, ay ang nakuhang ginto dito sa ika-175 treasure site ng Emperor, which is ito yung pinasabog dito ni General Yamashita. Ito yan.